Magandang araw po sa iyo, Sir PB. Kumusta po kayo? Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nick. Medyo maselan po ang ibabahagi kong kwento. Naganap po ito noon sa aming probinsya. Binata pa po ako noong mga panahong iyon. Ang kapatid po ng nanay ko na si Uncle Juan ay may mga karanasan na tungkol sa mga aswang at engkanto. Hindi rin namin alam kung paano nagkaroon ito ng kakayahan na lumaban sa mga ganong elemento. Basta nang bumalik ito sa lugar namin, ay may mga kakaiba na itong kakayahan. Kung kaya nga noon, madalas itong lapitan ng mga taga sa amin tuwing mayroon silang problemang hindi pangkaraniwan. Ang edad ko nung mga panahong ito ay 17 anyos pa lang. Si Uncle Juan ay madalas pong nasa amin at paborito niya ako sa aming magkakapatid. Nung mga pagkakataong iyon ay wala pa silang anak ng asawa niya. Minsan, nang nasa amin ito, ay may dumating na taga-kabilang baryo at hinahanap siya. Sabi nung lalaki, galing na raw ito sa bahay nila Uncle Juan at nalaman niya mula sa asawa ni Uncle na nasa amin ito. Nang makaharap ng lalaki si Uncle Juan, ay agad niyang sinabi ang kanyang pakay. Pahayag niya, mayroon umanong gumagambala sa kanyang mga magulang tuwing gabi. May sariling pamilya na kasi ang lalaki. Kung kaya, hindi na niya kasama ang kanyang mga magulang na namumuhay. Inutusan lang daw siya ng kanyang mga magulang na puntahan si Uncle Juan para humingi ng tulong. Dagdag na sabi pa ng lalaki, base na rin sa kwento ng kanyang mga magulang, nararamdaman nilang may dumadapo sa kanilang bubungan. Kung minsan naman, ay nagpapaikot-ikot sa kanilang bahay. At nakakarinig pa sila ng mga hayop na umahangin. Kaya kung maaari raw bang puntahan ni Uncle Juan yung bahay ng kanyang mga magulang para sila itulungan. Pagkat simula kasi noon, ay naratay na sa banig ang kanyang ama. At kahit pinatingnan na nila ito sa doktor, ay wala pa rin naging pagbabago. Pumayag naman si Uncle Juan at sinabing kanyang pupuntahan ang bahay ng mga magulang ng lalaki. At itinuro ng lalaki kung saan matatagpuan yung bahay ng kanyang mga magulang. Pagkaalis ng lalaki, ay tinanong ako ni Uncle Juan kung gusto ko raw bang sumama. Bigla naman akong natigilan at napaisip. Dahil gusto ko talagang makakita ng mga kakaibang nilalang tulad ng mga aswang at mga engkanto. Pero nagdadalawang isip din ako. Baka kasi hindi ko yon kayanin. Ngunit narinig kong nagsalitang muli si Uncle at sinabing siya raw ang bala. Kung kaya, pumayag ako at sinabi kong ako ay sasama. Kinahaponan ng araw din na iyon, matapos ang aking mga gawain ay naghanda na ako. Pumunta ako doon sa tagpuan namin ni Uncle Juan. Nauna akong dumating doon. Pero mga ilang minuto lang na ako ay naghintay. Pagkat dumating na rin siya at sinimulan na naming lumakad. May kalayuan yung bahay ng dalawang matanda. Nang dumating kami doon sa kanila ay medyo madilim na. Nakakaawa yung sitwasyon ng mag-asawa. Dalawa lang talaga sila doon na naninirahan sa kanilang bahay. At dahil may sakit ang lalaki, kung kaya, tanging matandang babae lang ang nag-aasikaso ng lahat.
Pinaupo niya kami at hinainan ng nilagang kamote. Sabi pa niya na amin na lang pagpasensya niyon pagkat wala siyang ibang maihain sa amin ni Angkol. Na wala naman talaga sa amin niyon. Kaya sinabi naming wala siyang dapat na alalahanin. Matyaga kami naghintay ni Angkol Juan sa sinasabi nilang aswang na gumagambala sa kanila na siyang dahilan ng pagkakasakit ng kanyang asawa. Makalipas ang ilan pang mga oras, ay bigla na lang natigilan si Angkol Juan at kanya akong sinenyasan na huwag magsasalita. Pinakiramdaman niyong mabuti ni Angkol at pinakinggan. Maya-maya pa ay kumilos na ito. Palatandaang nariyan na nga yung aswang. Ang kaiba ni Angkol sa ibang mga manggagamot doon sa amin, bukod sa may nalalaman nito ukol sa mga ganong bagay, ay mayroon pa itong baril. At kanya nang inilabas iyon mula sa kanyang tagiliran. Binitawan niyang sandali ang kanyang baril at nakita kong dumampot siya ng lupa at kanyang kiniskis ng 2 palad. Pagkatapos noon ay yung kanya namang baril ang kanyang pinakain at sinubuan ng lupa habang may inuusal. Matapos iyon ay pumwesto na ito sa isang panig ng bahay at muling nakiramdam. Di nagtagal ay dahan-dahan pa itong gumapang papasok sa silid ng matandang lalaki. Ako naman ay nanatili lamang doon sa may maliit na hagdan at kita ko ang silong, pati na rin yung harapang bahagi ng bahay. Hanggang sa nakarinig ako ng tila pamanok na kumakahig doon sa kanilang bubungan pagkat yari lamang ito sa pawid. Kung kaya, napatingin ako doon sa itaas at nakita kong nagsisimula na iyong magkaroon ng butas. Nang bigla na lang akong nagulat. Nang sunod-sunod na paputukan iyon ni Angkol Juan, maging yung 2 matanda ay nagulat din. Na napasigaw pa nga yung matandang babae. At rinig na rinig talaga naming nasaktan niyon. Nabigla na lang tumalon mula sa bubungan. At nakita ko pa yung mga paa noon mula sa kinaroroonan ko. Mabilis namang kumilos si Angkol Juan at lumabas ng bahay. Kung kaya, sumunod naman ako. Nakita ko pa nga yung likod nung tumatakbong aswang. Ngunit may kalayuan na ito mula sa kinatatayuan ko. Hinabol pa iyon ni Angkol Juan at muling pinaputukan. Matapos iyon ay bumalik na siya at niyaya na akong pumasok sa loob ng bahay. Sabi ni Angkol Juan, may kalalagyan na umano yung aswang pagkat maluba yung tama noon. Sinabihan rin niya yung 2 matanda na huwag nang mag-alala pa pagkat di na sila muling gagambalain noon. Kanyang nilapitan yung matandang lalaki na nakaratay sa banig at tinabihan. Humingi siya ng 1 basong tubig sa asawa nito at nang iabot na sa kanya ay kanya yung inusalan at pagkatapos ay ipinainom doon sa matanda. Nagpahinga lang kaming sandali at di na rin kami nagtagal pa sa kanilang bahay. Nagpaalam na kami at binaybay na namin ang daan pauwi sa bahay namin. Doon na muna natulog sa amin si Angkol Juan nung gabing iyon. Na nung naglalakad pa lang kami pauwi, ay hindi ko mapigilan ang aking sarili na hindi mapalingon lagi sa aming likuran. Nag-alala kasi ako na baka mayroong sumusunod sa amin. Naisip ko kasing
baka may iba pa yung kasama at kami ay tambangan para gantihan. Pero sa awa naman po ng Diyos ay narating namin ng payapa at ligtas ang amin pong tahanan. Makalipas ang ilang araw ay nakarating sa baryo namin ang ukol sa balita na namatay yung asawa nung lalaki nagpunta sa amin para hingin ang tulong ni Angkuluan. Ayon sa usap-usapan ay nagkasakit ito ng malupa. Pero may mga nagsasabing nakita daw ito ng isa nilang kababaryo ng alanganing oras na nagmamadali at tila sugatan. Nung huli ay lumutang din ang usap-usapan na ito ay isang aswang. Na ito pala ay may lihim na galit sa kanyang mga biyanan. Dahil sa pagkakalob ng mga ito ng lupa sa isang anak upang may matirahan. Pagkat napalayas ang pamilya nito sa kanilang tinitiran sa Maynila nang i-demolish ang kanilang mga tahanan. Kung kaya napilitang umuwi doon sa probinsya. Yung pagbibigay na yun ng lupa ay minasama naman ng kanilang manugang. Pagkat ang nais nito ay sa kanyang asawa mapuntang lahat ng mamanahing lupa. At yan po Sir Pipi ang kwentong nais ko pong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po. Magandang gabi sa iyo, Sir Pipi. Ako po si Helen at nais ko rin magbahagi sa inyo ng kwento. Ito po ay kwentong narinig ko mula sa aking ina. Noong kami po ay mga bata pa. Ayon sa nanay ko, doon sa kanilang probinsya ay mayroon silang kababaryo na nagngangalang Nita. Ito po ay isang magandang dalaga na punong-puno ng mga magagandang katangian na hinahanap ng isang lalaki sa isang babae. Ngunit si Nita po ay may kapansanan. Hindi po ito nakakapagsalita. Pagkat maiksi umano ang dila nito. Kaya sa kabila ng taglay niyang ganda ay walang pagkagusto sa kanya. Pagkat siguradong uulanin ng kantsaw kung kaya walang maglakas loob. Si Nita ay nag-iisang anak lamang at ulila na ito sa ama. Dalawa na lang silang namumuhay ng kanyang ina noong mga panahong iyon. Ang kapansin-pansin pa sa dalaga na kanyang ikinabukod tangi sa ibang kadalagahan doon sa kanilang nayon ay yung kulay ng kanyang buhok na hindi pangkaraniwan. Tuwid na tuwid ito na kulay kayumanggi na sa magkabilang gilid naman ay nagkukulay ginto. Kaya ang sino mang makakita sa kanya na hindi nakakakilala ay siguradong mabibighani talaga. Isang gabi, nag-inuman ang ilang kalalakihan na magkakabarkada na nang maubos na ang kanilang pulutan ay ang tungkol naman kay Nita ang kanilang pinag-usapan. Pero ang isa sa kanila ay hindi sumasali sa kanilang pagkukwentuhan pagkat naawa siya sa dalaga at mayroon siyang lihim na pagtingin para dito. At ito ay si Conrad. Walang kamalay-malay yung dalaga sa mga masasamang pinagsasabi ng mga kaibigan ni Conrad tungkol sa kanya. Na para bang siya naman ang ginawang pulutan ng mga ito. At ng mga lulong na sa alak ay mas tumindi pa ang kanilang mga pinagsasabi na may halo na iyong kalaswaan. Kung kaya, hindi na napigilan ni Conrad at kanyang sinaway ang mga kaibigan. Pero hindi nagpaawat ang mga ito. At kanila pang minasama ang pagpapaalala na iyon ni Conrad. Kung kaya, napilitan na lang itong umalis at iniwan na
ang mga kaibigan. Umuwi na lang ito sa kanila. Nang sumunod na araw, ay bigla na lang kumalat ang balita ukol sa pagkamatay ng isa sa mga kaibigan ni Conrad. Nakasama nilang nagiinuman noong nagdaang gabi. Ito'y natagpo ang wala ng buhay sa kakahuyan, malapit sa bahay nila Nita. Kaya, lubha nilang ipinagtaka iyon. Lahat sila sa kanilang nayon ay walang maisip na dahilan sa kung ano talaga ang tunay na nangyari. Pero kinagabihan nung araw ding iyon, isa pa sa mga kaibigan ni Conrad na si Tinoy ang nagpunta sa bahay nila at kinausap siya. Nanginginig ito sa takot at humihingi ng tulong sa kanya. Ikinuwento nito na nung matapos sila mag-inuman ay niyaya siya ni Magno na magpunta sa bahay nila Nita. Si Magno ay yung namatay nilang kaibigan at siyang nangunguna sa panlalait at pambabastos kay Nita doon sa kanilang pagkukwentuhan. Sabi ni Tinoy, ayaw niya sanang pumayag sa gustong mangyari ni Magno. Ngunit mapilit daw ito. Kaya wala na rin siyang nagawa noong huli, kundi ang sumunod sa gusto nito. Ang buong akala niya ay gusto lang nitong makita at makausap si Nita. Pero iba na pala ang plano nito. Nakabaliktaran pala lahat ng mga sinasabing panlalait sa dalaga, na malaki pala talaga ang pagnanasa nito kay Nita. At masama na ang nasa isip nito, na kanya palang hahalayin ang dalaga. Sa pilitan daw nilang pinasok ang bahay nila Nita at nakita nila itong mahimbing na natutulog sa isang silid. At kahit siya raw, sabi ni Tinoy, ay nadala na rin sa makamundong pagnanasa nang makita nilang nakalilis yung palda ni Nita. Ngunit nang kanila nang isasagawa ang maitim na balak, ay bigla na lang may dumaluhong sa kanila. At kitang-kita ni Tinoy ang isang nakakatakot na nilalang na mayroong matutulis na mga ngipin at mahabang kuko. Malaki din umano ang mata nito na wala kang makikitang anumang ibang kulay maliban sa itim. Paglalarawan pa niya, maliit lamang iyon na maihahalin tulad sa isang batang nasa pagitan ng 6 hanggang 7 taong gulang. Dahil doon, ay napatalon sila Tinoy sa bintana at nag-uunang makalayo. Ayon pa sa kanya, hindi na sila nagkita pa ni Magno, pagkat nagkanya-kanya na sila ng direksyon sa tindi ng kanilang pagkataranta dahil na rin sa matinding takot. Nagpunta daw ito kay Conrad para hingin ang tulong nito. Takot na takot ito pagkat baka siya naman daw ang isunod. At dahil sa kaibigan ito ni Conrad kung kaya, kanya itong sinabihan na dumuon na muna sa kanila. Ngunit makaran lang ang 2 gabi, ay umalis din ito, na nagsisigaw pa nga ng malakas habang papalayo. Sa 2 gabing nagdaan, ay madalas rin siyang nagigising dahil sa ingay ng kaibigan niyang si Tinoy. Na tila ba mayroon itong nakikita at sinasabing papatayin daw siya tulad ni Magno. Hanggang sa tuluyan na ngang napaliw si Tinoy, na nakikita na nila itong nagpapakalat-kalat doon sa kanilang baryo. Isang araw ay naglakas loob na si Conrad na magpunta sa bahay nila Nita at magpaalam kung maaari ba siyang umakyat ng ligaw.
Habang kausap niya ang dalaga ay naroon din ang ina nito na si Aling Dolores para ipaliwanag kay Conrad ang nais sabihin ni Nita sa kanyang mga pagsenyas. Nalaman ni Conrad na nababait na naman daw sa kanya si Nita at kung pwede nga lang daw ay gugustuhin rin naman niya si Conrad, kaya nga lang ay hindi na raw pwede pagkat may anak na ito at malalagay lang kapwa sa peligro ang buhay nila kung kanilang ipipilit ang gustong mangyari ni Conrad. Nagtaka si Conrad sa pag-amin ni Nita, pero sinabi nito sa pamamagitan ng kanyang ina na wag na niyang abalahin pa ang kanyang sarili, na unawain at alamin ang mga bagay-bagay pagkat siguradong mahirapan lang itong intindihin niyon pagkat mahirap talagang ipaliwanag. Bilang panguli ay pinayuhan siya ni Nita na kanya na lamang ibaling ang pagtingin sa iba at sigurado naman daw siyang makakahanap din si Conrad ng nababagay para sa kanya. Hanggang dito na lang po, Sir PB, ang kwento kong ito. Sana po ay magustuhan nyo at kahit paano ay kapulutan din po ng kaunting aral ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po. Ang pangyayaring ito ay kamakailan lamang naganap. Ito ay karanasan ng isa nating masugid na taga-subaybay na itago natin sa pangalang Eddie. Si Mang Eddie ay isang tricycle driver sa isang bayan sa katimugang bahagi ng Luzon. Ayon pa sa kanya, ilang taon na rin siyang namamasada ng tricycle. Sa katunayan ay natapos na niya itong mahulugan. Siya ay may 2 anak at 10 taon ng kasal. Siya ay tubong probinsya. Lumaki si Mang Eddie sa isang lalawigan sa Kabisayaan. At noong mga panahon na naroon siya, ay nakakarinig na ng iba't ibang kwento ukol sa mga kababalaghan. Partikular na ang tungkol sa mga aswang. Ngunit, bagaman marami na siyang nababalitaan ukol sa mga ito, ay di pa rin buo ang kanyang paniniwala kung talagang umiiral ang mga ito. Ang kanilang kasalukuyang tirahan ay may kalayuan sa pinaka-highway, kaya ang tricycle ang pinakapangunahing transportasyon papasok sa kanilang lugar, kung saan din siya namamasada. Ang panganay niyang anak ay 9 na taon pa lamang at ang bunso naman ay 6 na taon. Masaya naman sila at payapang namumuhay sa kabila ng pagiging payak nito. Siya lamang ang tanging naghahanap buhay at ang kanyang asawa naman ang nag-aasikaso sa kanilang bahay at mga anak. Marami na siyang nasaksihan na iba't ibang pangyayari sa lansangan sa araw-araw niyang pamamasada. Pero may isang pangyayaring hinding-hindi niya makakalimutan na talagang nagpatibay ng kanyang paniniwala ukol sa pag-iral ng mga nilalang na dati ay sa kwento lamang niya naririnig. Naganap iyon nang minsang may sumakay sa kanya na isang babae at magpahatid mula sa highway papunta sa lugar ng tinitirhan nito. Medyo madalang na ang mga pumapasadang tricycle noon pagkat malalim na ang gabi. Hindi na sana niya ito isasakay pa pagkat naisip niyang huling pasada na sana niya
ang paghatid sa isang pasahero bago lumapit ang babae. Nakiusap ito sa kanya na kanya namang naunawaan ang sitwasyon nito, ngunit nagdadalawang isip pa rin siya na pagbigyan ang babae pagkat liblib ang lugar na iyon at talaga namang may kadiliman. Marami pa rin kasi sa kanilang lugar ang hindi nalalagyan ng poste ng ilaw at malawak pa ang bahaging mapupuno na maitutulad pa rin ito sa isang probinsya. Kaya nga, hindi rin siya gaanong nanibago nang manirahan sila dito, pagkat parang nasa probinsya lang rin siya nila. Dahil sa patuloy na pakiusap ng babae, kalaunan ay pumayag na rin si Mang Eddie. Sinabi ng babae na kanya naman siyang babayaran ng higit sa kaukulang bayad, pagkat alam din naman niyang may kalayuan talaga ang kanyang pinapahatiran. At dahil siguradong wala naman na itong maisasakay pabalik, kung kaya't alam niya na tama lamang na dagdagan niya ang kanyang ibabayad dito. Nang binabaybay na nila ang daan, ay kapwa silang tahimik. Nabasag lamang ang katahimikan na iyon nang minsang malubak ang tricycle sa isang malalim na butas sa kalsada na humingi ng paumanhin si Mang Eddie sa babae. Ngunit wala pa rin siyang narinig na kahit anong kataga mula rito, na naisip ni Mang Eddie na sadya lang sigurong mahiyain ito. Napasulyap si Mang Eddie sa salamin na nasa loob ng kanyang tricycle, na kanyang nakita na magkasalikop ang mga kamay at tila tensyonado ito. Kaya naisip ni Mang Eddie na marahil ay may bumabagabag dito. Nagpatuloy lang si Mang Eddie sa kanyang pagmamaneho. Tanging liwanag lamang mula sa kanyang tricycle ang nagsisilbi nilang ilaw. Hinayaan lamang niya ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ng kanyang pasahero. Ilang sandali pa, nang muling mapasulyap si Mang Eddie sa salamin, ay napansin niyang tila hindi mapakali ang babae, na nagulat pa ng bahagya si Mang Eddie nang biglang magsalita ito at sabihin kung maaari ba daw na ipara na munang sandali ang tricycle pagkat naiihi na ito. Na naisip naman niyang iyon lang pala ang dahilan kung bakit tila di ito mapakali at balisa, na paulit-ulit na ginagalaw ang mga kamay na magkasalikop. Kaya inihinto na muna niya ang tricycle sa gilid ng daan at hinayaang makababa ang babae upang umihi. Nakita niya ang babaeng naglakad sa makapal na damuhan at naglaho sa mapunong bahagi ng lugar. Ilang sandali din siyang naghintay. Nakiusap si Mang Eddie sa babae na kung maaari ay bilisan na pagkat masyado nang lumalalim ang gabi. Di nagtagal ay muli na niyang naaninagan ang babae na naglalakad ng pabalik sa kinaroroonan niya, na nakayuko ito at tahimik lamang. Nang nakasakay na ang babae, ay agad nang pinaandar na muli ni Mang Eddie ang tricycle. Nang kasalukuyang bumabiyahe na silang muli, ay may naamoy si Mang Eddie, kaya napasulyap siya sa salamin. Nakita niyang nangingintab na ang braso at kamay ng babae, na di pa niya matukoy kung ano ang inilagay nito doon. Nasa pakiwari niya ay iyon marahil ang kanyang naaamoy. Nagtataka man, ay pinagpatuloy lang niya ang kanyang pagmamaneho at itinuon ang atensyon sa daan, nang bigla na lamang kumalampag sa loob ng tricycle, na nang mapasulyap siyang muli dito, ay nakita niyang naninigas ang mga binti at kamay ng babae. Kinabahan si Mang Eddie, kaya
Mabilis niyang inihinto ang tricycle sa pag-aakalang baka napapaano na ang kanyang pasahero. Pagkahinto niya sa tricycle, ay umikot siya upang lapitan ang babae na sa pagkakaunawa niya ay tila sinusumpong ito ng parabang sakit na epilepsy. Nang malapit na siya dito, ay nasa pinakasahig na ito ng tricycle na nakaluhod at nakaharap sa kanyang upuan na nakasubsob ang mukha nito doon. Mabilis na yumuko si Mang Eddie upang tulungan ang babae at nang upang malaman kung ano talaga ang nangyayari dito. Hahawakan na sana niya ito sa magkabilang balikat nang bigla itong humarap sa kanya. Na ikinagulat niya ng gusto pagkat kitang-kita niya ang pag-iiba ng mukha nito. Na ayon pa sa kanya ay noon pa lamang siya nakakita ng ganon sa tanang buhay niya. Na nang mismong oras na iyon ay tila na blanko ang kanyang isipan sa pagkasindak. Na kanya pang naiwas-iwas ang kamay na napasigaw ng malakas at napamura. Mabilis niyang hinablot ang tubo sa likurang bahagi ng kanyang tricycle at nagtatakbo na hindi siya tumigil sa pagsigaw na humihingi ng tulong sa pagbabakasakaling may makarinig sa kanya pagkat sinusundan siya nito. Tuloy-tuloy ang ginawa niyang pagtakbo. Hindi siya tumigil. Nadapa pa nga siya dahil sa madilim ang daan. Ngunit mabilis din siyang bumangon. At nang masanay na ang kanyang mga mata sa dilim, ay nagpatuloy siya. Ngunit nang naibigay na niyang lahat ang kanyang lakas sa ginawa niyang matuloy na pagtakbo, ay huminto na rin siya dahil sa hindi na niya talaga kaya at parang mauubusan na siya ng hininga. Nang lingunin niya ang babae ay wala na ito. Kaya panandalian siyang nakahinga ng maluwag. Ngunit ilang sandali lang ay muli siyang kinilabutan nang maaaninagan niya ang hugis ng babae. Muli siyang sumigaw at dumampot ng bato. Kanya itong binato na tila hindi naman ito natinag, na nagpatuloy lamang ito na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Iniangat ni Mang Eddie ang kanyang hawak na tubo. Inihanda niya ang kanyang sarili sa maaaring gawin ng aswang na paglusob sa kanya. Na kanyang naibulalas ang salitang ama at nasambit ang mga katagang, "Tulungan niyo po ako." Pero lalo siyang nabuhayan ng loob nang makarinig siya ng mga boses na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Na napansin naman niyang unti-unti nang umatras ang aswang, na hindi na ito nagtuloy pa na lumapit sa kanya. Napayuko si Mang Eddie at napaluha dahil di niya talaga akalaing mararanasan niya ang pangyayaring iyon. Nang makalapit na sa kanya ang ilang mga kalalakihan, ay agad siyang tinanong ng mga ito kung ano ang nangyari. Narinig pala siya ng mga ito na sumisigaw na ito pala ay mag-aama na ang bahay ay ilang mga metro din ang layo mula sa kalsada. Ikinuwento niya sa mga ito ang nangyari, na ang buong akala daw ni Mang Eddie na ang pagkabalisa at di mapakali ng babae ay dahil sa naiihi lamang ito. Yun pala ay nais na siyang gawan ng masama nito, na maaaring sinusumpong na ng kanyang pagkaaswang. Na naniwala naman ang mga ito sa kanya dahil na rin sa itsura ni Mang Eddie nang matagpuan siya ng mga ito na may mga galo sa braso at binti, bunga ng kanyang pagkakadapa, na maging ang maputla niya muka ay patunay din na labis ang takot na kanyang naramdaman.
na ang isa din pala sa mga anak ng tao na sumaklolo sa kanya ay minsan ang nakaranas na habulin din ng aswang sa may gulod nang minsang magawi ito doon. Na sumagot naman si Mang Eddie na doon nagpapahatid ang babae na kanyang pasahero. At tulad po ng lagi nating ipinagpapauna sa unahang bahagi ng atin pong programa, na totoo man o hindi ang nasabing karanasan ng ating masugid na taga-subaybay, ay nasa inyo na po ang pagpapasya. Ang tanging hiling lang po namin ay huwag nyo sanang maranasan ito.